Paano nga ba mag-apply ng mga benepisyo dito sa SS, MAPA, maternity, unemployment, sickness, at marami pang iba? By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa pag-apply ng mga benepisyo natin o pag-claim ng mga pwede nating makuhang allowance or cash assistance sa SSS, pwede na tong i-file online. Pwede nyong gamitin ang cellphone or computer ninyo. Sa cellphone, mas maliit lang yung view niya pero pareho lang din naman yung magiging itsura niya sa computer. Right away, makikita nyo agad yung benefits na part. Click nyo lang yan at andito na yung iba't ibang benepisyo na pinoprovide ng SSS. Kung sakaling maternity yung i-apply ninyo, halimbawa, buntis kayo ngayon, and alam nyo na yung expected delivery date, dito sa maternity notification yung uunahin ninyo. Ibig sabihin, mag-heads up muna kayo sa SSS kung kailan ba yung nakatakdang kapanganakan. Halimbawa, November 15, 2026. And then, click nyo lang tong next, i-check lang to at i-click itong next para mapunta sa completed na part. Tandaan na sa pag-apply ng maternity notification, hindi pa talaga ito yung pag-apply ng mismong benepisyo. Nag-heads up lang kayo or in-inform nyo lang si SSS na may expected delivery date kayo. How about yung sa maternity application? Ito na yung pag-claim ng mismong benepisyo at dito na ipoprovide yung mga requirements. Kung maaalala nyo dito sa notification, ang ningi lang ang expected delivery date. Dito naman sa maternity application, dito nakalagay kung kailan talaga kayo nanganak. Ibig sabihin natapos na yung panganak at doon na kayo mag-file dahil manghihingi ito ng mga documents na nagpapatunay na nanganak nga kayo. Also, hindi lang to applicable sa mga nanganak. Even sa mga nakunan, pwede rin tong i-apply dito. At yung supporting documents is doon sa proof na nakunan nga kayo. So, dito sa date, ito na yung actual na delivery or panganak o yung miscarriage nga. Halimbawa, ito siya. Number of pregnancies, pang ilang panganak nyo na to. Halimbawa, pangalawa, pangatlo, or pang-una nyo palang panganak. So, halimbawa, pangalawa, click natin yung next. Ito na yung part ng supporting documents. Ilalagay nyo na rito kung live birth ba, miscarriage, or stillbirth, or fetal death. Tandaan na hindi kayo makakapag-proceed sa pag-apply ng benefits kung wala kayong disbursement account. Ano ito? Ito yung savings account ninyo o yung bank account ninyo na in-enroll sa SSS kung saan kapag nag-claim kayo ng mga benefits dito or kahit loan, itatransfer yung pera sa bank account na to. Yung sa akin, Union Bank of the Philippines at nakuha ko itong bank account na to sa SSS mismo, libre lang, meron pang ATM card. Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano makakuha nito at also i-enroll na rin itong bank account na to sa SSS. Pwede rin ibang bank account tulad ng BPI, Land Bank, Maya Bank at marami pang iba. Halimbawa, live birth, and then kung solo parent, ilagay din dito, click ko yung next. Oops, magkakaroon ng error katulad nito, click ko yung next. At dito na yung part na i-upload yung document o yung proof. Halimbawa, kung nanganak, yung birth certificate, pwede yun. O yung hospital record, pwede rin yun. Maging sa miscarriage, tinatanggap din yung mga hospital records. Kapag okay na, i-click lang tong next at i-review yung information at i-click na yung next ulit para makomplete na yung process. So, yun yung para sa maternity application. Meron ding tinatawag na adjustment of maternity application just in case na iba pala yung pera o yung amount na nakuha ninyo compared sa dapat na talagang makuha ninyo. Ang sumunod na pwedeng benepisyo makuha sa SSS ay unemployment benefit. Ibig sabihin kung nawalan kayo ng trabaho, pwede makakuha ng karagdagang allowance pang suporta sa inyo mula sa SSS nga. Pero tandaan na since unemployment benefit ito, hindi na ito applicable para sa mga voluntary member, self-employed, at maging sa mga OFW. Katulad sa akin, voluntary member ako, pag nilagay ko rito yung date, halimbawa pumili muna tayo ng previous year, lagay ko rito is 2024, magkakaroon nga pala ako ng error. Claim is filed beyond 1 year from the date of separation. So, meron lang ditong parang hinihintay na grace period para makapag-apply nga. So, pag na-unemployed kayo or nawalan ng trabaho, right away, mag-apply na agad kayo sa SSS. Kasi kailangan ding i-approve ng HR ninyo o yung pinagkatrabahuhan nga ninyo yung ina-apply ninyong claim sa SSS. So, halimbawa, lagay ko rito is 2025. Meron ditong error na invalid separation date based on membership type. Kasi ngayon nga ay voluntary yung membership type ko. Again, para lang ito sa mga empleyado. At kapag nga empleyado ka, ilagay lang dito yung disbursement bank o kung saan ita-transfer yung pera makukuha mo sa SSS, maging kung saan ka nagkatrabaho, and yung separation reason. I-review yung mga information at i-complete yung application. Next naman ay yung sickness benefit. Ilagay dito kung kailan nag-umpisa yung pagkakasakit o yung hindi ka na rin makapagtrabaho dahil nga sa aksidente or nagkasakit ka nga. Confinement, pwedeng sa bahay or sa ospital, halimbawa sa home.
number of days claimed, halimbawa 10 days. Licensed physician number, ilagay lang dito. Kung sakaling from abroad, i-check to, or kung sakaling dentist, i-check din ito. Is this work-related? Pwedeng yes, pwedeng no. And then, were you an employed member at a time of sickness? Pwedeng yes or pwedeng no din. Meron na rin disbursement account dito, so pwede na ako mag-proceed sa next step. Ito na yung part kung saan i-upload natin yung requirements. Medical certificate or hospital or medical records. And then, i-click lang natin yung next para i-review yung information hanggang sa mag-submit natin successfully. So, yun yung sa sickness benefit. Paano naman yung sa disability benefit? Kung sakaling nagkaroon na ng permanent or partial disability at hindi na talaga kayang magtrabaho, halimbawa na stroke o iba pang halimbawa, pwede na makakuha ng benepisyo na parang pang-retirement sa SSS o yung disability na nga. Kapag ganyan, i-check lang to at i-click lang to proceed para makapunta sa next step. Bukod sa disability benefit, meron din ditong retirement claim. Ito naman yung umabot na sa 60 years of age. Clearly, sa akin nagkakaroon ng error kasi nga wala pa ako sa age na to. Ito ay para sa mga senior lamang. And by the way, sa ngayon kasi 60 years old yung retiring age. Baka magbago to sa future, so expect na pwedeng ibang age yung makita nyo dito. Depende na rin kung kailan nyo pinapanood tong video na to. Isa pa sa mga pwedeng maklaim sa SSS ay yung funeral or yung death claim. Yung funeral benefit, obviously hindi ito para sa inyo. Ibig sabihin hindi kayo yung funeral. Instead, para ito sa ibang SSS member na kayo yung gumastos, kayo yung sumagot ng pagpapalibing. Ilagay dito yung SSS number niya, yung detalye tungkol dun sa namatay na miyembro ng SSS, magkano yung funeral expenses, and ano yung relationship mo dun sa taong yon. Next, magkakaroon ng mga supporting documents. Pwede ito yung mga resibo na nagastos ninyo, yung sa funeral, o yung iba pa. At kung merong funeral benefit, meron ding death claim. I-click lang tong proceed. Ilagay dito yung detalye tungkol sa deceased o yung namatay na SSS member. At sa bandang baba, merong question dito na death benefit applied for SSS death ba or EC death o ibig sabihin konektado sa trabaho or employee compensation ba to. So, yun yung iba't ibang mga benepisyo dito sa SSS. Pwede na itong i-file online. Ang maganda pa dyan, kung nagkaroon ng emergency at kailangan mangutang, pwede rin maasahan ng SSS yan. I-click lang tong apply. Or sa menu, pumunta sa loans, meron ditong salary loan, pwede rin naman ang calamity loan kung may dineklarang kalamidad doon sa lugar ninyo. Kung sakaling pensionado na kayo, pwede rin kayong mag-pension loan. Ang pinakamadalas na pwedeng i-file ay yung salary loan. Pero magkakaroon kayo ng error message na katulad nito kung sakaling kulang yung contribution nyo within the last 12 months. Dapat at least 6 monthly contribution. Para sa mga detailed tutorial guide kung paano yung actual na pag-apply ng mga benepisyo, mapa maternity, o yung step-by-step guide sa pag-loan na rin sa SSS, maging yung actual experience namin, pwede nyo i-check yung page or channel namin o yung mga video links sa bandang baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!